Isa sa mga inaabangan at pinagdiriwang ng mga Kristiyano taon-taon, hindi lang dito sa Pilipinas, ngunit pati na rin sa buong mundo, ang Semana Santa o Mahal na Araw. Ang pagdiriwang ng Mahal na Araw sa Pilipinas ay hindi lamang isang relihiyosong kaganapan, kundi isang makulay at makabuluhang pagsasariwa ng mga tradisyon. Sa video na ito, tara't alamin natin kung paano ay pinagdiriwang ng mga Pilipino ang Mahal na Araw at kung ano-ano ang mga tradisyonal na gawain at pamahiin sa panahon ng Semana Santa. Ang Semana Santa o Holy Week ay nag-uumpisa sa Linggo ng Palaspas. Sa araw na ito, ang mga devosyonaryo ay bumabaybay sa mga simbahan gamit ang palaspas, na simbolo ng pagtanggap kay Jesus sa Jerusalem. Ang palaspas ay yari sa tangkay at dahon ng niyog na hinahabi sa iba't ibang disenyo na kadalasan ay nasa anyong pahabang pamaypay na may 3 hugpungan. Ang iba naman ay hugis, krus at arko. Sa mga lugar na kakaunti o walang tanim na palma, ay gumagamit ng alternatibong halaman sa palaspas. Sa hudyat ng pari, ay sabay-sabay nilang iwinawagayway ang nasabing gamit. Ang pagwawagayway na ito ay nakalilikha ng animoy matulis na tunog na dala ng hangin na pinaniniwalaan ng isang paraan pang itaboy ang masasamang elemento at espiritu. Ang pari ay iikot sa mga tao upang mabendisyonan gamit ang banal na tubig ang mga palaspas na mga dewoto. Matapos ang misa, nagsisimula na ang pagsasalin-salin ng pagdiriwang sa iba't ibang simbahan sa buong bansa. Pag-uwi sa kanilang tahanan ay ikinakabit ng mga tao ang kanilang palaspas sa pintuan ng kanilang bahay upang protektahan ang kanilang pamilya mula sa kasamaan. Mananatili itong nakasabit sa tahanan hanggang sumapit muli ang araw ng palaspas, 1 taon na makalipas. Isa sa mga makabuluhang tradisyon ay ang pabasa ng pasyon, kung saan binibigkas ang mga sakit at pag-asa ni Jesus mula sa kanyang buhay hanggang sa pagkamatay. Ang mga nagbabasa ay nagtataglay ng pagpapakita ng debosyon at pagmamahal sa Diyos. Kasabay nito, marami rin na nagdadala ng kanyang sariling panata tulad ng pag-aayuno, pagsusuot ng kulay itim o pagtutok sa pagdunobena. Ang mga magbabasa ay karaniwang mga grupo ng mga individual na nagpapalitan ng pag-awit ng mga berso mula sa aklat na kilala bilang pasyon. Bilang isang debosyon o pagsunod sa isang panata, maaari itong isang pangako, votive offering sa hiling o pasasalamat. Ang modernong pagbasa ay maaaring awitin ng akapela o kasama ang mga instrumentong pangmusika tulad ng gitara, accordion, piano o sa pamamagitan ng isang rondalya. May 2 karaniwang estilo ng pag-awit. Ang una sa mga ito ay ang pagbalik-balik na pag-awit ng 2 tao o 2 grupo ng mga tao. Ang pangalawang paraan ay naglalaman ng bawat taga-awit o grupo ng mga taga-awit na pabalik-balik at nag-aawit ng mga istansa. Ang ritual ng pagbasa at pag-awit ay mas karaniwan sa mga rural na lugar. Ito ay maaaring pinupondohan ng lokal na mga reliyosong organisasyon. Ang pabasa ay isinasagawa ng tuloy-tuloy araw at gabi at karaniwan ay tumatagal ng 3 magkasunod na araw. Ang pabasa ay maaaring magsimula sa Linggo ng Palaspas o Lunes Santo. Maaari rin itong magsimula din ng hapon ng Huwebes Santo. Karaniwan, natatapos ang pabasa sa Biyernes Santo sa ika-12 ng tanghali o bago sumapit ang 3:00 ng hapon. Ito ang tradisyonal na oras ng pagkamatay ni Jesus sa krus. Isang pangunahing bahagi ng Semana Santa ang prosesyon. Sa habaan ng linggo, mga imahe ng mga santo at santo ng mga lokal na simbahan ay dadalhin sa kalsada. Katuwang ang mga devosyonaryo na nagbibigay pugay sa mga pag-asa at sakripisyo ni Jesus. Ang prosesyon ay nagdadala rin ng mga tagpo mula sa Biblia. Isinasalaysay ng mga nagbibihis na karakter upang paipakita ang pagpapahalaga sa banal na kaganapan. Sa Monday, Thursday o Huwebes Santo, marami rin na nagpaplano ng bisita iglesia.
isang tradisyonal na pagsusuri ng sambayang simbahan. Ang mga deboto ay bumibisita sa 7 simbahan upang magdasal at magbigay pugay. Isa pang kaakit-akit na tradisyon ay ang pagpapabinyag ng apoy sa Black Saturday, kung saan ang ilawan ng Diyos ay iniuugma at ipinamamahagi sa lahat, nagiging simbolo ng bagong pag-asa at buhay. Ang Via Crucis o Daang Cruz ay isang paglalakbay sa 14 na istasyon ng paghihirap ni Jesus. Ito ay karaniwang ginaganap sa Biyernes Santo, kung saan ang mga debosyon ay naglalakad ng mga krus na sumisimbolo sa pag-akyat ni Jesus sa Golgota. Ipinapakita nito ang sakripisyo at pag-ibig ng Panginoon para sa kanyang mga alagad. Ang ilan pa sa mga haganapan tuwing Biyernes Santo ay ang pakaridad, senakulo at penitensya. Ang karidad o pakaridad ay isang paraan ng pagbibigay o paghahati ng pagkain, katulad na lamang ng ginataan o suman. Ito ay binibigay sa mga kapitbahay, sa lokal na simbahan o kapilya upang ipamahagi sa mga taong dumadalo sa prosesyon ng Biyernes Santo. May kasamang libreng inumin na binibigay din ng mga residenteng lokal na naninirahan sa ruta ng prosesyon. Ang senakulo o passion play ay isang dula patungkol sa buhay, pagpapasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Isa ito sa mga tradisyon ng Semana Santa sa ilang grupong Kristiyano, partikular na sa mga Katoliko. Ang salitang penitensya ay nangangahulugang pagsisisi, ang matinding pagnanais na patawarin. Tradisyonal na itinuturing ang penitensya bilang parusa na isinasagawa ng ilang lokal nating kababayan na nagnanais na magsisi sa kanilang mga kasalanan at pagkakamali. Ang iba ay ginagawa ito bilang gawa ng sakripisyo para sa mabuting pananampalataya para sa kanilang mga pamilya, at ang ilan naman ay gumagawa ng penitensya upang ipahayag ang sakripisyo ni Kristo. Ang mga nagpapapasakit ng penitensya ay naglalagay ng sugat sa kanilang likod. Ang iba ay may bitbit na imahe ng isang santo at ang iba ay may dalang krus. Ang ilan sa kanila ay nagpapapako din sa krus. Ang pagtatapos ng Semana Santa ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang bahagi ng pagdiriwang. Sa Easter Sunday, ang salubong sa pagkabuhay ay isang nakatutuwang pagdiriwang kung saan ipinapakita ang pag-asa at kasiyahan sa pagkabuhay muli ni Jesus. Ang pagtatagpo ng Birheng Maria at ng mumulang si Jesus ay isinasagawa sa kalsada, kung saan isang bata ang gumaganap na bilang anghel at aalisin ang itim na tolokbong sa ulo ng Birheng Maria. Ito ay sumisimbolo sa pagtatapos ng pagluluksa ni Maria at pagkikita nilang muli ng kanyang anak na si Jesus. Sa buong linggo ng mahal na araw, may mga ilang pamasiin ang sinusunod rin ng mga Kristiyano. Narito ang ilan sa mga ito. Una, bawal ang kumain ng karne. Ang abstinence sa isa sa mga pinakamatandang tradisyon ng mga Kristiyano. Ang hindi pagkain ng karne ay sinasagawa tuwing Ash Wednesday, Good Friday at Fridays of Lent. Ito ay sa kadahilanan na sinakripisyo ni Jesus ang kanyang sarili para sa atin. Ang karne ay tumutukoy sa lahat ng mga mamal at manok at lahat ng putahe na gumagamit ng karne ng baka, baboy, manok at turkey. Hindi naman kasama dito ang mga produkto ng mga hayop na ito gaya ng gatas, keso, mantequilla at itlog. Hindi rin kasama dito ang mga isda at mga shellfish. Pangalawa, hindi dapat magsaya o mag-ingay pag Holy Week. Mariing pinagbabawal ng mga nakatatanda noon ang magsaya sa panahon ng Semana Santa dahil ang oras daw na ito ay pagdadalamhati. Dito raw nagmula ang kasabihang mukhang Biyernes Santo. Pangatlo, hindi dapat masugatan tuwing Good Friday. Pinakaiiwasan daw ang makasugat tuwing Biyernes Santo dahil sa paniniwalang patay si Jesus. May sabi-sabi na matatagalan daw ang paghilom ng sugat o hindi na gumagaling. Pang-apat, bawal ang maligo pag pumatak ang 3:00 ng hapon ng Biyernes Santo. Sabi-sabi ng mga matatanda na ang tubig ay nagiging marumi at puno ng kasalanan pag pumatak ang 3:00 ng hapon ng Biyernes Santo, sapagkat ang mga nagpepinitensya raw ay naguhugas ng kanilang mga sugat. Ang pakiwari nila ay napapasa daw ang kasalanan sa kung sino man ang maliligo sa oras na ito. At ang panglima, bawal ang manalamin. Pinaniniwalaan ng mga matatanda na ang masasamang espiritu ay lumalabas matapos ang 3 ng hapon ng Biyernes Santo. At ayon sa mga ninuno, ang salamin ay karaniwang nagiging daan o tulay ng mga espiritu upang makatawid sa mundo ng mga buhay.
Sa Pilipinas, ang mahal na araw ay hindi lamang isang panahon ng pagsusumamo at pagsasakripisyo, kundi isang pagkakataon na muling pag-isipan ng ating pananampalataya at pagpapahalaga sa mga banal na kaganapan sa mga pagpapasakit ni Jesus. Umaasa tayo na sa pagsusuri natin sa mga tradisyonal na pagdiriwang na mahal na araw, ay mas lalong nating maiintindihan ang kahalagahan ng Semana Santa sa ating mga puso at isipan. Sana ay na-enjoy ninyo ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-share sa inyong mga kapamilya at kaibigan. Mapagpalang bahal na araw mga ka-high five!